patuloy po kami na lumakad na kasama kayo. Dahil din po kayo po ang magpapalakas sa amin, lalo na po sa mga nararanasan namin sa araw-araw, sa mga problema, mga trials, dahil din po sa mga pangyayari na nararanasan ng bawat membro ng aming pamilya, sa mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po dahil kayo po ang siyang patuloy na pumuprotekta sa bawat isa sa amin. Dahil din po aming Ama, maraming salamat din po sa mga taong nandito, mga kapatid po namin na handang magiging, magpasalamat, sumamba sa inyo. Dahil din po at lalo pang magdagdagan ang kaalaman na nagmumula sa inyo sa gabay ng banal na Espiritu na malaman po namin ang inyong salita na ito'y may bahagi sa amin, dahil po na may magamit po namin po sa araw-araw at may bahagi rin po namin po sa mga tao kung hindi pa nakakapagala sa inyo. Maraming salamat din po sa kabila ng aming pagkukulang, mga pagkakasala. Patuloy din kami pinapatawad sa aming mga kasalanan. Sa inyong kabutihan, sa bawat araw, sa bawat oras na kami nagkakanalig, ngayon po sa aming mga pananalita, gawa, at sa aming pag-iisip. Patuloy po kami humihingi sa araw-araw at patuloy po kami humihingi ng gabay ang pinaman at patuloy po kami humisip at maging harap-dapat kami sa inyong harapan. Ngayon po ang magagayin po ang bawat isa nakakalpa at magtutok po sa araw nito na kami po ay sasamba at magpapasalamat sa inyo ng bawat pagkata namin ay naiari lamang namin sa inyo na kayo lamang mo siyang maitaas at hindi ang mga sarili. Kayo lamang aming salamat at kayo lamang siyang mag-isentro ng gawain ito aming Ama. Hindi po, inalalaman po namin ang iba pa namin mga kapatid na hindi pa nakakarating ko, kaya ano po sila sa pag-isang pagpunta dito araw. Kaya gawin niyo po ang bawat isa na sila po yung ikas na makakarating. Gawin din po sa mga iba pang tao na nakakilala sa inyo. Nalalangin po namin na lumawag pa rin inyong salita at marami po makatanggap ng inyong salita. Sa pamagitan ng inyong mga anak na naririto na handang gawin ang inyong mga pinag-uutos. Maraming salamat po muli, aming Ama, kayo lamang ang siyang itataas, pagpupurihan at salamat sa aming pangalan, aming Hari, ang aming Panginoon Jesus. Amen and amen! Handa na po kong magpuri, kumanta, para sa ating Panginoon? Amen! Kaya naman po, kantahin po natin ang Raise ang Hallelujah.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. He
tinulungan ko rin niya. Noong nakakaaraw po kasi ng workless po, nawala po kami ng bigat. So, napapayin po kung magkakain po. Mamaya, ganito, bukas. Ano po? So, ngayon po nagkakabit sa akin na magtrabaho po sa country po, ganun. Mag-work po, ganun. Si Papa din po kasi, ano po, wala po siyang pera para po. Hindi po lang. Kasi po, mahirap na di ba? Ganun. So, ako po, nag-sacrifice po, pag-trabaho po ng araw na yun. Bukas din po. Ano po, yan. Demonstration po kami para po sa grade po namin. Performance po yun. Malaking hatak po yun. Nag-work po kami ng 9 p.m. Natawag po kami ng hanggang 5 p.m. po. Wala na pong time para po makatulog ka na sobrang papahinga. Wala na pong pahinga ngayon. Di ko po ba nakasanan yung demo ko na. Pero po sa 1 hour na po yun, naharap ko yung demo dito. Natutulong. Dito po kami sa school po. Tinawag na po yun na po yung paano namin. So nakakababuhan po. Hindi ko po alam kung mapapalaw po yun. Doon po sa akin na ano po. Sa po sa akin, lalo na po, first po ako sa school namin ganun. So, that way hindi ko mapapasakit. Yung tinawag niyo po kung ano po, sir, wait lang po, pero mo mag-share. Punta po ako sa share po parang during yung minute, kundi po parang mag-pray kayo. Kasi alam ko po, si Lord ang po makakatulog sa atin. Natapos po mag-perform. Narito na po yung isip nung demo po namin. So, nakakatuwa. Hindi ko ba yung nakaline po yung score ko po na naka-31 over 35 po ako sa demo namin. Sobrang nangangarap po sa akin. Kung pinagawa, meron na po kami pamili ng bigas na sobrang po kami kinain. Sobrang po kami po na po. Yun lang po yun. Hindi ko po sabi ko po sa Bible niyo. Sa Luke chapter 3 verse 11, nothing is impossible with God. Kaya po naniniwala ko kay Lord. Kaya lang po ba sa akin. Kaya po yun po ba yung dinadal? Nakikita natin yung faith ng kabataan. Ganun kalalim yung faith niya. Lahat ng ginagawa niya, nag-aas mo na siya ng kahit kay Lord. At si Lord yung bumabagay sa kanila. At yung faith niya ganun kalakas, ganun katibay yung pananampalataya niya. Niya yung inaalala niya, yung worries niya. Nawala yun, dahil nag-pray siya. Alam niya dahil yung Panginoon sa kanya. At yun, nagsabuntay siya. Diba? Dapat ganun din tayo lahat. We must depend on God. Sa kanila pwede depende. Kasi yun yung gusto ng kasama sa bawat isa sa akin. Meron pa po ba gusto mag-testimony? Sino pa po yung gusto mag-share? Ito, ako naman. Kasi last Sunday, wala po ako dito. Hindi po kasi ako makalakad nun. Na ano po kasi yung pa ako. Nabubog, ganyan kalalim ng ano. So, halos natapos lang yung bagong taon, nalayan tayo, January 2. Tapos ito muli lang ako nakalakad ulit. Mga ilang araw hindi talaga ako nakalakad. Nag-worries na ako, sabi ko, nabubog lang ako, ba't hindi lang ako makalakad? And praise the Lord kasi araw-araw nag-prepare talaga ako. Papasalamat ako sa Diyos. Nangyari, naisip ko lang na medyo reckless kasi tayo eh. So, madalas talaga may mga bagay na nangyayari. And then, thanks the Lord, nag-rita ako, nag-praise, nag-believe,
establish your plans. It's a Bible verse that encourages believers to entrust their work and plans to God, promising that He will make them succeed or establishing them. Ang kanta po is Whatever Your Purpose. Pwede niyo po kami sabay.
For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yes, Lord. So loved the world that He gave His only
sing. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, yes, Lord, that He gave His only Son. And whosoever believes will not perish, they shall have eternal Umaga po sa bawat isa. Morning. Good morning po sa bawat isa. Yan, parang may kape na ba tayo? May kape na? Good morning po. Good morning. Okay, pakisabi nga po sa katabi, good morning. Good morning. Isa pa, para gising na gising. Good morning. Maraming H. Ayan. Ayan, gising kayo bigla. Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa. At gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil muli nandito po ako nilingkod, nandito po ako nilingkod ng Panginoon. At it's always good to be back dito po sa LCC. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, at sa umaga pong ito, nakakatuwa, every Sunday talagang puno ang ating church, no? Nakakatuwa na mas pinipili natin na simulan ang ating linggo, no? Kasi sa isang buong linggo, ang actual start ng buong linggo ay Sunday, no? Hindi po Monday, no? So it's always good to see na sinisimulan po natin ang ating buong linggo na inuuna ang Panginoon. At sa umaga pong ito, ayan, ako po ang naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos. At samahan po ninyo ako na matuto at mag-aral. At ang ating pong text ay matatagpuan sa Book of John, chapter 4, verse 37 to 38. Ang aking pong ginamit ay the New Living Translation. Kaya kung meron po tayong mga Bibles, ayan, I encourage everyone to open our Bibles. May be an actual Bible, a phone app, the Bible, sige po, let's open it. At ang sabi po dito, you know the saying, one plants and another harvests. And it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others have already done the work. And now you will get to gather the harvest. At sa magandang balita Biblia na Tagalog version, ang sabi po dito, dito nagkakatotoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So, ayan. At ang ating pong title for today, for this Sunday is, makibasa nga ba ng sabay-sabay? Want to ready go, please? Plant now, harvesting. Ayan. Isa pa po, pakisabi sa katabi, plant now. Harvest later. Ayan. Thank you, Lord. Ating pong title, again, is plant now, harvest later. No, magtanim ka ngayon, anihin mo mamaya. Ano po? At bago po tayo magpatuloy, may I invite everyone to once more, let's ask God's blessing. Let's pray. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's invite the presence of the Holy Spirit to
lead us, to guide us, and to make this message in our minds, in our hearts. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang Ama, Panginoon sa langit, ang kapangyarihan sa lahat, ang handa ng buhay, ng kamatayan, ang nilikha ng langit at ng lupa. Kami po ay minsan pa na lumalapit sa inyo, Panginoon. Kami po ay humihingi ng pakintulot, humihingi ng basbas. Sa umagang ito, Panginoon, na naway ang aming pag-aaralan ay tumimos sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon. At tulungan po ninyo kami na may pasamuhay po namin ito dahil, Panginoon, ang inyong mensahe ay tiyak na buhay, Panginoon. Ito po aming gabay sa buhay, Panginoon, kami ngayon. Kaya minsan pa, Panginoon, hihingi po namin ang inyong basbas. We ask you, Heavenly Father, to allow us and to guide us as we study your word. Let us have this message, the word of yours, the living word, to be still in our hearts, in our minds, so that we can use it as a guide in our lives, in our everyday lives, in our decisions, in every matters that you set upon. We come before you and we ask for you, we ask for your presence. We need you. Kailangan namin kayo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa bawat segundo, sa bawat minuto ng aming buhay. Taos-puso akong nagpapasalamat, Panginoon, bilang inyong lingkod na kaya pahintulutan yung mamahagi ng inyong salita, Panginoon. It is a very rare and wonderful privilege, Lord, to share your word, to serve you, Lord, in this way. Salamat, Panginoon. It's all you. It's all you, Lord. It has nothing to do about me. It has nothing to do about my skills, my knowledge, Panginoon. I lack everything, Lord, and you have everything. Only your grace allows me to do what I do. Tanging yung biyaya, ang yung grasya, Panginoon, nagpapahintulot sa akin na gawin ang aking ginagawa. And for that, Lord, I am grateful, beyond grateful, Lord, for everything that you have done in my life. And we just want to worship you this day. We just want to study your word. We just want to know you more, Panginoon. We just want to have a guide in our lives. All of this we pray in Jesus' name. Ang lahat ay magsasabi na, Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, na-timer lang po ako para hindi tayo mag-overtime. Ayan. So, sige nga, tingin ako sa katabi. Tingin lang, tingin lang. Handa ka na ba? Alright. So, ayan. Sige po. So, the usual, before we dive deep into God's living word, meron po kong ilang mga litratong ipapakita sa inyo. Kailangan po ninyong sagutin kung ano ito, ha? Huwag po kayong mag-alala, walang math. Kasi ako, ayaw ng math. So, hindi ko ipapasa sa inyo yun, no? Ayan. So, unang litrato, ano po ito? Avocado ba to? Sigurado kayo? Hindi to pipino? Ayan, avocado. O ito, ano to? Avocado pa rin. Anong pinagkaiba? Hindi pa nagpipitas yung isa. Tama naman. Galing talaga yung Pastor Mark. Ayan. Okay. So, nakakasunod na. O, isa pa. Ano itong mga to? Alam, nagdalawang isip sila dito. Avocado. Hindi pipino, ha? Avocado. O, eto. Ano to? Avocado pa rin. Ano to? Avocado pa rin. Anong pinagkaiba? Nakabalat yung isa, yung isa hindi. Okay. Sige. Nakakasunod ha. Ito, ano to? Sige ha. Ano yan? Beans? Ano ito? Sige nga. Ayan. Ito, sige. Clue. Ano ito? Narinig ko na yung sagot. Ano ito? Mangga. Ayan. So, yung isa, anong pinagkaiba? Yung isa buto, yung isa, ano man tawag nila dyan? Yung isa may dahon. Okay. So, yung isa buto, na tuyo, na binalatan, tapos yung isa, katulad ng mga nabibili sa nursery, yung may, may tubo na, ibabaw na lang. Ano? So, ayan, mangga naman to, ha? O, eto ano to? Mangga. Puno ng mangga naman ito. No? Napakalaki. Kumpara doon, yung titignan nyo maigi, kumpara doon sa mga tao o sa mga bata, yata ito na naglalaro sa ilalim, no, napakalaki ng puno ng mangga. Ano po? At personally, doon sa Olongapo kung saan ako nakatira, meron kaming kapitbahay na meron din silang puno ng mangga na sobrang taas.
No, 3 palapag, ganun kataas ng mangga. No, tapos, nung bata kami, madalas kami umupo sa ilalim nun, pahangin, malamig, no? Kasi ang laki-laki ng puno ng mangga, at saka naririliman niya yung araw. Ano po? So, isa pa. Ito, alam nyo ito. Mangga pa rin. No, hinog naman ng mangga. No, pakisabi nga sa tabi, hinog. Hinog na mangga. No, hinog na mangga. No, ayan, dilaw na dilaw. Tapos talagang, ayan no, ang ganda ng pagkakapitas. Ano po? At again, ito ay isang avocado at isang mangga. Parehong hinog, parehong nakabalat. At we enjoy kapag may pagkakataon, ini-enjoy natin itong mga prutas na ito. Tama po ba? Masarap ang avocado, lalo na kapag tatanggalin mo yung laman, lalagyan mo ng yelo, tapos condensed milk. Lalaban yun, lalo pag summer. No? Very refreshing. Tapos ang mangga naman, masarap siyang kainin na as is. Pabalatan mo lang yung pisngi, nangasabihin mo na, di kayo iba, hindi hiwaan ng tulad yan, square, ano po? At bakit ko ba pinapakita ang avocado at ang mangga? No? At ano ba ang relevance? What is the connection to our message, to the message of the Lord this morning? No? Mga kapatid, alam mo ba natin na ang avocado, no? O ang binhi, ang buto ng avocado, kapag siya ay tinanim bilang buto, bago siya magbunga, napakasarap na avocado, hinog na hinog. No? Hinog na hinog. No? Bago siya magbunga, it would take up to 5 to 8 years. 5 taon hanggang 8 taon bago siya maging puno at magbunga ng avocado. Ano po? At ang mangga naman, sabi po dito, meron akong kaibigan na maraming alam. Tago namin sa pangalan Google. At si mangga naman, it would take avocado is 5 to 13 years. 5 hanggang 13 years. No? Bago siya bilang buto, maging puno, magbunga. At ang mangga naman yung 2 to 8 years. 2 taon hanggang 8 taon. Bago siya magbunga ng napakasarap na prutas. Ano po? At alam ba ninyo na ang avocado, unlike any other fruits, hindi katulad ng ibang mga prutas, ang avocado, kapag tumubo na yung bunga, pwede siyang hindi papitasin kahit patagalin siya dun sa puno. No? Hindi siya mabubulok, hindi siya ma-overripe. Ang mangyayari, magiging mas hitik sa lasa yung avocado. At hindi talaga siya nahihinog habang nakadugtong siya sa puno, pero nahihinog siya pag pinitas at itinabit. Dun siya nahihinog talaga. Pero the more na yung avocado nakadikit sa puno, mas nagiging hitik yung lasa bago siya mapahinugin. Ang mangga naman, on the other hand, kailangan mong pitasin kapag hinog na. Kasi kapag pinatagal mo masyado, ma-overripe, mabubulok, malalaglag. Ano po? So, bago natin ma-enjoy yung mga masasarap na prutas, we have to wait. Ano po? It leads us to our first key point. At ang sabi po dito, your plant will or may not immediately produce fruit. No? Yung itinanim mo, hindi siya agad-agad o basta-basta magbubunga ng prutas. No? At yung mga pinag-usapan natin, yung mga facts about the fruits, mango and avocado, medyo may kakalingkulad po yan sa ating lakarin bilang mga Christian. At may pa-survey lang ako konti, no? Taas po ang kamay ha kapag tinamaan. Okay? So, first, survey. Ayan, ready na? Ayan na, parang tumahimik na lahat, parang nakakapit na lahat. Okay, taas ang kamay. Pinag-pray mong mag-church pero di pa rin ma-attend hanggang ngayon. Taas ang kamay. Ako meron akong ganito. Ilang taon ko na rin pinagdadasal, ang unat talaga, ayaw tayo mag-church. Ano? Meron po ba tayong mga kaibigan, trabaho, mag-anak, mahal sa buhay? And ito-pray naman natin na mag-church, sadyang di lang umi-effect. Ano? Meron po ba? Pakitaas na ulit ang kamay. Makita ko nga. Ayun, konti lang. So praise God, ibig sabihin, majority ng pinag-pray nandito na sa church. Tama mo ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Amen. Thank you, Lord. So, another. Taas ang kamay. Linggo-linggo chinachat para mag-church. Pero wipek. Ayaw talaga. No, pag chinat mo Lunes hanggang Webes, nagre-reply. Pag din yung Biyernes, Sabado, hindi na magre-reply yan. Alam niya na yun eh. Alam niya na yun ang sasabihin mo. No, alam niya na saan papunta. No, so hindi ka na papansinin. Sin ka lang. No? So, another one. Pinuntahan mo na sa bahay. Wala, ang unat talaga. Ano?
ganito, yung talagang binahay-bahay mo na. No? Nag-home visit ka na. No? Para ka ng investigador, babahay ba? Ayan, si Pastor Mark. Ito yung mga nag-visit ko. Ayan, no? If you went to their houses to invite them personally, has no effect. No? Unat talaga. No? At, ano pa ba meron dito? No, ito yung kapag medyo, talagang hindi mo makumbinsi, yung mga braso, bibigyan mo na ng space, hindi mo na masyadong kukulitin. Meron magaling dito, yung medyo pinagpahinga mo muna, baka maburyo. No, baka maburyo, chat ka ng chat, dahil mo pa yung networking. So, ako rin po, personally, meron akong kaibigan, no, na dati ko siyang katrabaho, natago ko sa pangalang Sir Eric, kung nanonood ka man, ito. If you're watching, this is you, Sir Eric. Okay? So, ilang taon ko rin siyang katrabaho, matali ko siyang kaibigan, para kami, tinutuloy ko siyang kuya, para ko siyang kapatid. No, talagang pinipilit ko siyang maisama sa church. Ayaw talaga. Ang hirap niya talaga i-invite sa church. Pero, recently, itong mga past years, medyo binigyan ko ng space, kasi baka maguryo, no? Hayaan ko muna, baka Lord talagang tatapik sa kanya na, oy, hindi ka na. No? So, ako rin po, personally, I would testify na ako po ay bunga ng matagalang panunuyo bago mag-church. Ako po ay 3 years na iniimbita ng aking pastor sa Olonga po, Pastor Philip. It's been 3 years that he's inviting me together with his wife, Pastor Jenny. They've been inviting me for over 3 years before I attended their church. Yes, at ako po ay bunga rin ng ganito. Kaya kung ano po itong mga tinatanong ko sa inyo, pinagdaanan ko po ito, no, personally. At just like the fruits that we have mentioned earlier, no, those people that we pray for and invite will or may not attend right now. Ano po, ito ay very much true sa ating nakarin bilang mga Kristiyano na pag tayo mga Kristiyano na meron tayong gustong isama talaga. Meron tayong mga tao na gustong makakilala rin sa Panginoon kung paano tayo tinampo ng Panginoon. No? Pero sadyang minsan, ang hirap talaga. No? Minsan talagang makikita natin na wala sa atin ang control, wala sa atin ang pagdidikta, at lalong hindi natin dapat diktahan ng mga tao. So, it is our job or it is our obligation to share the gospel. It is our job to invite them, but never to force them. No? Never to force them to go to church. We should always give the Holy Spirit its opportunity to touch people. Ano po? So, ang trabaho natin, magbahagi ng Ebanghelyo, mag-imbita, pero huwag tayo mamimwersa. Okay? Pakisabi nga sa tabi, huwag mamimwersa. Huwag mong daanin sa laki ng braso. Pakisabi sa katabi, huwag mong babrasuhin. Never use force. Never use violence. No? Ayan. And mga kapatid, sometimes, all they need is time and a consistent what? Sprinkle of prayers. Minsan na-share mo na. Na-share mo yung kabutihan ng Panginoon. You have shared the gospel. No? You have invited them. Maybe we just need to take some time and give them space, give them time, and let's just work behind the scenes. No? Let's pray for them. No? Ang solusyon ay consistent, no? Patuloy na pagpursige ng pagdadasal. No? Katulad ng pagtatanim. Kapag ikaw nagtanim, hindi mo yan pwedeng bubuhusan ng isang timba, lalo kung binhi pa lang yan. Kasi pag yan binuhusan mo ng isang buong timba, anong nangyayari? Lunod. Hindi kaya buhusan mo ng isang tabo kada oras, lunod pa rin. No? Katulad din po sa ating mga Kristiyano, as we plant seeds in our friends, in our loved ones, in the people that we desire to bring to church to know God, we should just sprinkle them. Sprinkle lang. Wisikan mo lang. Sabi nga sa tabi, wisik lang. Wisik lang. Huwag mong buhusan. Malulunod yan. So we just need to give them time and a consistent sprinkle of prayers. At mga kapatid, andun na tayo sa pagdidilig. Wisikan mo na ng panalangin. No? But again, you cannot grow trees and produce fruits if you do not plant seeds and consistently water them. No, hindi ka makakapagpabunga ng puno, makakapagpalabas ng bunga, at
constantly water them. I know, marami dito mga nanay, kabisado nila to. May mga plantita sa mga likod ng bahay, na mga mahilig magtanim. Yung nanay ko, kakaiba yung kamay, pag nagtanim, talagang lumalago. Ngayon, ang problema siya, paano putulin yung mga puno sa bahay. Ayan, so, we need to, again, you cannot grow trees, produce fruits, if you do not, ano nga daw po yung kasunod? If you do not plant seeds and consistently water them. At para hindi po tayo malito, ayan, salamat sa Panginoon, binigyan naman ng ganitong idea. At ihati-hatiin natin, pagtugma-tugmay natin. No? Yung mga pinag-uusapan natin trees o puno, pwede natin silang i-consider yung mga Kristiyano. Ano po, o yung mga tao na gusto natin maisama sa church. No? At yung prutas, the fruits we are talking about could be the transformations. Nakita mo nagbago. Dati araw-araw mo nakikita sa tindahan. Alas 7 pa lang ng umaga, nag-red horse na. Oh, the following week, nakita mo kami na lang. Magbabago. No? Nung nagka-transform, that is the fruit, the transformation. Oh, and the seeds we are talking about is the shared gospel. No? Kasi, ano ang itatanim mo sa Kanya? Siyempre, salita ng Diyos. Hindi naman pwede yung itatanim mo sa Kanya, chismis. Puno ng chismis ang tutubo doon. Tutubo na mas maraming chismis yun sa katawan. Ano po? But if we plant the right seeds, we share the gospel, nothing can go wrong. No? So pwede hindi lang agad siya magbunga, that's okay. We should take time, let the Holy Spirit work His way sa buhay ng ating mga babae. And the next one, the water, we can consider them as the prayers. No? Kasi ang tinanim, kailangan niya palaging dinidiligan. At pag tayo nagtanim na sa ating mga kaibigan, kamag-anak, mga kakilala, paano natin sila didiligan? Buhusan mo ng tubig. No? Basahin mo ng drum. Hindi pag dumaan, water gun. Of course, no. You should cover them with what we call prayers. Ang dasal mo. Dasal mo palagi, huwag kang susuko. No? Ang prayer, ito ang pinaka-the best weapon we can use kapag yung mga iba pa natin pangwaraan hindi na talaga mag-effect. Ano po? And lastly, the harvest we will be talking about is the discipled ones. So when you say harvest, inaani mo na. So kapag yung tao na taniman, nagbunga, habang ibibigyan mo ng panalangin, at sila ay na-harvest, when you say harvest, nakita natin sa church. Naglilingkod na rin sa church. Maaaring nagsimula na bumabati sa labas. Bukas makalawa, makita mo, tumutulong na mag-set up ng mga equipments. Sabay sa susunod na buwan, tumutugtog na kumakanta na. No, that is what we call harvest. Kasi nagbunga na, at nung inani, nagtatanim na rin siya sa ibang tao. Amen po ba? Amen. So pakisabi nga po, trees, fruits, seeds, water, and harvest. Amen. So pakisabi nga sa tabi, pakitanong, puno ka ba? Kasi yung puno, Kristiyano yan. Amen? And mga kapatid, as we proceed, no? Sabi dito, sometimes we are not the one to seed, to plant the seed. And sometimes we are not the one to water. And sometimes we are not the one to harvest all at the same time. No? Minsan, kasi sa pagtatanim, mga kapatid, siyempre kapag nagtanim ka sa lugar mo yan, ito nagtanim, ito nagdilig, nagbunga, siyempre gusto mo ito din ang aani. No? Pero when we look into our Christian perspective, bilang sa ating lakarin mga Kristiyano, minsan, iba yung babahagi ng gospel sa kaibigan natin. Minsan, iba rin yung nagdasal para sa Kanya, makakilala sa Panginoon. At minsan, iba rin yung church na paglilingkuran niya o sa ibang lugar siya magiging Kristiyano, tutulong, kung siya magsuserve. No? And mga kapatid, we could only be there for a season. Kapalad tayo kung meron tayong kaibigan na pinaniman natin, binahagian, pinagdasal, and eventually na-transform, nagpunta sa church na ina-attend natin, and nag-serve na rin. The harvest, nag-harvest na rin. Nakikita ko siya nag-serve, nag-ministry. But sometimes, hindi natin siya magagampanan lahat. No, we could only be there for a season. No, I've met Christians na hindi ako ang nagtanim, hindi ako ang nagbahagi, pero nakikita ko na siyang nagsuserve. Pero minsan kailangan niya ng panalangin, pinawaalala,
pag-pray ko, I would pray for them. You know, somebody that already planted the seeds or planted the gospel in their hearts, and they are already serving, and they just need a little bit of sprinkle and prayers. You know, so that's my part. So that is the season that I could contribute to his growth spiritually. You know, at mga kapatid, that is why our action today matters. You know, what we do today matters. No, kanina, pagdating natin dito, nakita ko ng Ready Worship Team, natuwa ako. Bakit? Kasi nakita ko yung drummer, iba. Nakita ko yung keyboard, iba. Ano? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lumalago ang church. Bakit? Kasi hindi na paulit-ulit yung mukhang nakikita natin. Hindi ibig sabihin na ayaw na natin yung mga mukha nila. Hindi naman gano'n. No? We're so happy, we're so blessed to have them here. Pero the fact na meron ng panibagong set of people na tumutugtog, na natututo sa Panginoon, sa pag-ministry, that is good. It means that we are doing the right thing in the church. Kasi nagtuturo tayo sa iba. No, binabahagian natin yung iba, natataniman yung iba, nagbubunga, tumutugtog na kanina. Biruin nyo, si Ren tumutugtog na. Nung una akong dumating dito, takbo lang yun dito eh. Amen? Amen, pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Amen. It simply means nagbubunga po yung ating mga tinatanim. No? If I'm not mistaken, Pastor Roy, Pastor John, it's been almost 2 years since I've shared God's message in Lawag. And akalain niyo yun, within 2 years, yung batang patakbo-takbo lang na makulit-kulit dati, tumutugtog na ng drums ngayon. Amen? So, hindi agad nagbunga, maaaring yung mga unang pagtatanim ng lessons. O ganito, tugtog pa. Yung mga unang pagtuturo, hindi agad nagbunga. Pero given the right time, given the right opportunity, ang lupit! Ang galing pumalo. Amen? O, mas may nagkikeyboard na rin na bago. No? Tapos, si Renji nakaabang lang sa likod, nakaalala na. No? Nakakatuwa. No? Our seeds are already growing, producing fruits. Amen? Amen. That is why, again, mga kapatid, our action today matters. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, mahalaga. Bakit? Kung hindi ginawa ng mga nagturo kay Ren, yung ginawa nila that day, na halika dito, upo ka dito, huwag kang mahiya. Ganito o ito yung papaluin mo, ito yung tatapakan mo, dapat sabay. Kung pagpapalo mo ng cymbals at may kasamang bass. Kung hindi siya tinaniman, kung hindi ginawa ng kung sino man yun, yung pagtuturo ngayon at that very day, tingin ba natin makakatulog siya ng day dito? Of course, no. Because someone planted a seed days before, months before, a year ago. That is why our action today matters. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yung pagbabahagi sa kapatid mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, na nagre-red horse pag umaga, kung ano yung ginagawa mo na pagbabahagi, just take time. You know, God will work His way and eventually you will see transformation. Baka sa susunod makita mo, nangangaral na rin dito. Oh, diba? Who would imagine, no? Personally speaking, ako po, manginginom ako dati, who would imagine? Ako po, manginginom, Yossi Boy, no? Palamura, loko-loko, no? Kung iisa-isahin ko po yung dati kong pagkatao, hindi kayo maniniwala. At ako rin po, hindi makapaniwala kasi who would imagine that God will use me? No? Nung naging malinaw sa akin ang calling ko, tumatanggi pa nga ako, Lord, pag ako, sabi, dami ko palukuhan sa buhay, tas ako, pag ako, hindi ko kaya. But again, if the person who have shared the gospel to me years back didn't do it, no? Nasaan ako ngayon? I would not be here. I would not be here. That is why, again, my brothers and sisters, your action today matters. Pakisabi po sa katabi, your action today matters. Amen. Patuloy lang sa pagbabahagi, patuloy lang sa pag-evangelize, patuloy lang sa pag-Bible study. Tuloy lang po tayo kasi magbubunga rin eventually. Amen? Amen? Amen. And again, my brothers and sisters, that is, may kasunod pa pala. Ayan, so what does that matter? Kung mahalaga yung mga gagawin mo ngayon, meron din hindi mahalaga. No? What does not matter is if who planted the seed, who watered, and who harvested. No? As long as it is for the Lord. No?
Hindi na mahalaga kung may nakapagtanim ng iba, that's okay. Balutin mo sa prayers. Sprinkle them with water, diligan mo. Or kung ready nang i-harvest, kaso lang walang church na mapupuntahan, yung puso gustong mag-serve, very willing mag-serve, may desire na mag-serve sa Lord, pero wala siyang church na mapuntahan, harvest mo, sama mo sa church. No? Hindi kailangan na simula sa pagkatanim sa'yo, nagbunga, biniligan, inani sa'yo pa rin. Doesn't matter. No, meron ding instances na meron ka tinaniman, may biniligan ka, share the gospel, you pray for them, you desire them to serve the ministry. Pero sa iba ng church, that's okay. As long as para sa Diyos ang ginagawa natin. So, amen? Amen. So, okay lang po yun again. Iba man ang magtanim, it's okay. Iba ang mag-dilig, mag-pray, okay lang yun. Sa iba mag-church, as long as nagsiserve, nakikita natin nag-ministry, nag-transform, that is okay. Amen? Amen. So again, mga kapatid, my brothers and sisters, that is our first key point. No, your plant will or may not immediately produce fruit. Amen? And natapos tayo sa ating second key point. May basa nga pa ng sabay-sabay. Want to ready go please? Ayan. Number 2 is, what you planted is not only for you to harvest. No, yung itinanim mo, hindi lang siya para sa iyo, para anihin. No? Kasi kung di po ako nagkakamali, alam ko pag may puno sa bako, tapos yung sanga napunta na sa kabila, pag nagbunga pero nasa lote nila nakatapat, sa kanila yung nakapuga. No, okay lang na kunin nila. No? Pero minsan, yung bunga, hindi naman pumasok sa lote nila, sinusungkit. No, pero okay lang din. Okay lang din, kasi hindi naman natin makakain lahat ng bunga. Ano po? So, just like again in our Christian journey, we will always look this in our spiritual aspect. Hindi lang pagiging mga Kristiyano, no? What you planted is not only for you to harvest. Hindi lang siya para sa iyo. Kung meron kang tamang pinag-pray, nagbunga, nag-transform, at ready to harvest, ready na mag-serve, it is not only for you. Again, mga kapatid, hindi natin sila pagmamayari. No? Hindi tayo pagmamayari ng kahit sino man, tanging Diyos na mamayari sa atin. Amen? And I just want to show you some parts of the scripture. This is actually an amazing revelation to me. Ako po ay namamangha kung paano nireveal ng Panginoon sa akin ito. If we open the Bible to the book of Matthew chapter 3 verse 11, sabi dyan, this is John the Baptist speaking to the Christian followers, the followers of the believers of God. I baptize you with water for repentance. But after me, tignan natin na po yung mga naka-highlight na part, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. Sabi ni John the Baptist, pinabautismohan ko kayo para kayo ay magsisi, magbago. No? Pero pagkatapos ko, merong dadating na mas makapangyarihan sa akin. Kahit bitbitin ko ang kanyang sandalyas, hindi ako parating dapat. Kita natin yung pagpapakababa ni John the Baptist. No? At sabi dyan, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kung si John the Baptist, nagbabaptize siya through water, this being, this higher being he's talking about, will baptize the people with the Holy Spirit and fire. Kapag tayo naman tumalon sa Book of John, chapter 3, verse 30, the King James Version, sabi dyan, he must increase, but I must decrease. It is also John the Baptist that is speaking. No? Sabi niya, he must increase. Itong binabanggit niya na tao, no, that is powerful than I, sabi niya, he must increase and I must decrease. So for context, no, John the Baptist, nauna siyang mahagi na kabutihan ng Panginoon, share the gospel to the people, at nauna siyang mangaral bago dumating si Jesus o bago magsimulang mag-ministry si Jesus. At imagine, many people or a big crowd of people is already looking towards John the Baptist as a prophet, as a man of God. Tapos biglang pumasok sa eksena si Jesu Cristo. At imagine na, try natin i-put into perspective, tignan natin sa ating mga sariling pananaw.
ikaw, bilang lingkod ng Panginoon, marami nang naniniwala sa iyo, marami nang nagasunod. Tapos, sobrang dami na, syempre, minsan, bilang tao, magbibil na sa atin ng somehow, ego, pride, masaya tayo na maraming nakikinig sa atin, marami tayong tagasunod. Tapos biglang may papasok na isang tao, tapos ang sasabihin mo sa lahat ng nasasakupan mo, siya ang pakinggan mo. Siya ang dapat na mag-increase, ako dapat ang bumaba. Within the Christian context, within the church context, somehow this is the problem of many church leaders na kapag merong mas anointed, merong mas gifted, people tend to be threatened, natakot, na baka maumusan, baka mahigitan. But as we look closely how John the Baptist did it, it is the right way. Bakit? Kasi alam niya yung lugar niya. John the Baptist knows his place. That he is just a messenger that prepared the way. That is John the Baptist, the one who prepared the way for Jesus Christ, for the Messiah. And pag-enter ni Jesus Christ sa senaryo, ito na yung mga linya ni John the Baptist. He must increase and I must decrease. At if we jump another chapter ahead of the book of John, in chapter 4, verse 12, and now this is a Samaritan woman talking to Jesus Christ. No? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? So tignan natin may kinaka-highlight na part. Who gave us this well? You know, how can you offer better water than he and his sons and his animals enjoy? Why are we talking about the John the Baptist, and why are we now talking about the Samaritan woman and Jacob's well? Jacob's well, no? If we go back to the book of Genesis, chapter 33, verse 18 to 20, it says, later, having traveled all the way from Padan Aram, Jacob arrived safely at the town of Shechem, in the land of Canaan. There he set up camp outside the town. Jacob bought the plot of land where he camped from the family of Hamor in the province of Shechem for 100 silvers, and there he built an altar and named it El Elohi Israel. No? So why are we talking about the book of Genesis naman ngayon? No? Bakit tayo napadpad sa story ni Jacob naman during his time? Balik ulit tayo sa John chapter 4 verse 6. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. So, bakit ang dami at ang character na pinag-usapan? Bakit ang daming talon-talon sa Bible? Bakit tayong kangaroo, talon ng talon? Ano po? John the Baptist, he is the one who planted seeds in the hearts of the people, in the hearts of those crowd. But Jesus Christ harvested them. Amen? Medyo nabipick up natin. Ibang nagtanim, ibang umani. No? John the Baptist prepared the way, but Jesus Christ took over because he is the one who should be taken over. Okay? So bakit naman tayo napunta sa Jacob's well? Jacob's action had impact thousands of years later. Bakit? Si Jacob, during his time, meron siyang nabiling lupa kung saan siya nag-set up ng camp at nanahan for a while. Nagbukay siya ng well. No, there are no specific verses in the Bible. Sinabi niya si Jacob mismo, in-state detail that Jacob dug the well. But according to Christian scholars, it is Jacob who dug the well. And that well, or what we call Jacob's well, is the place where Jesus Christ met the Samaritan. So how many years was that? 2,000 years. 2,000 years. No, Jacob's action had an effect 2,000 years later. Why? Kasi kung hindi hinukay ni Jacob yung lugar na yun, baka sa ibang lugar kinatagpo ni Jesus ang Samaritan. The Samaritan woman. But, kung titignan natin maigi, the Samaritan woman was thirsty. She needs water. So, ang hahanapin niya, well, balon. At kung hindi hinukay ni Jacob itong balon na ito, hindi doon pupunta yung Samaritanong babae. At hindi siya doon tatagpuin ni Jesus. Are we getting this?
We're getting this. No, Jacob's action had impact thousands of years later. Because the same well Jacob had dug for his family's use is the same well where Jesus met with the Samaritan woman. So what is the relevance? So, may kinatag ko lang naman pala si Jesus doon, yung Samaritanong babae. No, if we look closely in John chapter 4, verse 39 to 41, it says, many Samaritans from the village believed in Jesus. Bakit? Because the woman had said, "He told me everything I ever did." Kung ikaw, may mga katagpo ka na isang tao hindi mo naman kilala, tapos sasabihin niya sa lahat ng ginawa mo sa buhay mo, kikilabutan ka talaga. No? It's the same scenario with the Samaritan woman. Pagdating niya sa balon, nakita niya si Jesus nagpapahinga, kinausap siya, bigyan mo ka ng tubig. Paraphrase lang ako. Bigyan mo ka ng tubig, ganyan. As the conversation progressed, biglang nire-reveal Jesus Christ ng Samaritan woman yung mga ginawa niya sa buong buhay niya. Parang hindi ako nagkakamali, ang linyaan was, you have a husband, I don't have a husband. Yes, you don't have a husband because you had 5 husbands. Ito nagulat siya ngayon, paano nalaman ng tao ito? Paano nalaman may 5 akong naging asawa? Diba, dun pa lang may gulang na. And after that, when the Samaritan woman was convinced that Jesus Christ is the Messiah, he came back to her village and testified. No, and in return, many Samaritans from the village believed in Jesus. So when they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for 2 days, long enough for many more to hear his message and believe. So through the Jacob's well, it was made 2,000 years ago by someone, by Jacob, that is physically dead by that time. But the Samaritan woman went to that well. Jesus Christ met her there, and the Samaritan woman testified to many other people and many others believed. Nakikita natin yung epekto. The effect, no, na yung ginawa ni Jacob had an impact thousands years later and led many to believe in Jesus Christ. And in verse 42, they said to the woman, "Now we believe not just because of what you told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world." Marami ang naniwala, marami ang nabago, marami ang na-convert because of the Samaritan woman. And if not for that well that Jacob had dug 2,000 years, walang iigiban yung babae. Wala din yung makakatagpo si Jesus o mas marami nang makakakilala sa Panginoon. And again, my brothers and sisters, I would like to repeat this. That is why our action today matters. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, napakahalaga. What you do today, kung ano yung gagawin mo today, at this very moment, kung ano yung gagawin mo, paano ka magbabahagi sa asawa mo, pag-uwi mo, sa mga anak mo, how you treat them, or bilang leader sa church, how would you handle the youth, how would you handle the congregation, no, that matters. That matters. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging epekto niyan sa taong nabahagian mo, sa taong nakausap mo. Weeks later, months later, years after, hindi natin alam kung ano yung magiging epekto. And again, what you do today matters. And in conclusion, my brothers and sisters, patapos na po ako. In conclusion, what you plan today could be someone else's life-changing harvest in the future. Kung ano yung itinatanim mo ngayon, maaaring yan yung life-changing harvest na pagbabago sa buhay ng isang tao years later. So that is why what you do today matters. Kung ano yung gagawin mo ngayon, how you handle the people, that matters. Mahalaga po yan. And I would like to leave this simple phrase to each and everyone. No? Hindi man maging para sa iyo ang bunga ng iyong tanim, tiyak na kaligtasan at pagkilala sa Diyos kanilayaan. Hindi man ikaw mag-harvest, hindi man ikaw kumain ng iyong tinanim, for sure, someone will be saved by the plants or by the seed you planted. No? So I encourage everyone to keep doing what you're doing. Huwag tayong susuko. You
man natin makita kaagad yung epekto, the fruit, hindi man agad magbunga, that's okay. Keep doing what you're doing. Keep praying for one another. Keep sharing the gospel. Kung hindi man ma-attend, sige, home visit mo, pag-pray mo. That is okay. Keep doing what you're doing. And I invite everyone to please stand up. And can we just have just 1 minute? Can we just have 1 minute and let us look for at least one person to pray for? Pwede po ba mga kapatid? Okay lang po ba? Hanap po tayo ng isang tao na pwede natin ipanalangin at pagkatapos mo siyang ipanalangin, ipapanalangin ka naman. So, sige po, I will start a 1 minute timer para po sa bawat isa, and let's look for someone to pray for na patuloy po tayo o kung tayo susuko, makita man natin ang bunga o hindi pa. No? Sige po. As the keyboardist played the instrumental of the worship song, let's look for one another to pray for. Sige po. Hallelujah.
Lord, to be more grounded in the Word. Because everything in this Word will fade away, but the Word will never go. And as we plant seeds, share the gospel, water them, prayers, Lord, and as we see transformation, fruits that's produced in the lives of each and every one, Lord, we just want to thank you for making this happen. Dahil kahit ano kung aming gawin, tanging kayo pa rin magiging salita, kayo pa rin magiging desisyon. Have the last say, you have the final say, Lord. At ang aming tanging kagustuhan ng Panginoon ay matupad ang iyong kagustuhan. May your will be done. May your will always be the one that is about to happen. Because in you, Lord, we have victory. Victory over everything, Panginoon. And we just want to take this time to thank you, Lord, for the lives of each and every one of us. And we just want to adore you. We just want to exalt your name. May you be magnified in our lives, Lord. Thank you. Bless your name, O Lord. Exalt your name. We love you, Lord. We worship you. We adore you. In Jesus' holy name we pray. Amen. Inanyaan ko muli ang worship team para tuloy tayo magpuri sa lang sa ating Panginoon. Patuloy po natin ang pagkakaan natin ng Diyos, gawin po natin ang presensya sa kanyang kabutihan, sa kanyang salita, siya na gawin ng ating buhay, na ito'y nagkakaroon ng buhay, ng buhay ng banal na spirito, na siyang nagbago sa atin. Dahil ang po ang tayo na ay buhay sa ito. All my days, I
lamang po, lahat po ng inyong kalooban, ang siya lamang mangyayaring magaganap at ang inyong kalooban lamang ang siya ang susunod. Maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan at pamamahal. Lahat po ng papuri, lahat po ng